Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Glenn Esperanza. Okay, mukhang bago siya sa ating YouTube channel kaya bibigyan natin siya ng pansin. Ang sabi niya ay magandang araw po sir, may tanong po ako. May Smith & Wesson Special CTG 38 revolver. Pag pinaputok, hindi po lumalabas ang ulo. O, yung ibig sabihin, yung head. Bumabara po sa barrel. Ano po magandang gawin, sir? Salamat po. Salamat po ng marami. Sana mapansin ninyo ang message ko, sir. God bless po. Actually, marami ko nang ginawang video sa tungkol sa ganito. Pero, dadagdagan natin yung ating kasagutan ngayon. Para, hopefully, ito na yung huling magtatanong ng tungkol dito. So, pag may nagtanong nito, panoorin na lamang ninyo itong video na ito. Mas maganda kasi yung pinapanood ninyo yung mga luma kong video. Pero mas maganda rin yung natatanong uli kasi nadadagdagan ko rin yung mga sagot. Yung ating mga sagot kasi yung ibang kong sagot nung una maaring kulang, dadagdagan natin. Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa pag-share ninyo ng ating mga video at nakakadagdag naman yan para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat din do sa mga hindi nag-skip ng ads. Nakakadagdag naman kayo sa kita ng ating YouTube channel, sa ating revenues, na kung saan ang ating kinikita diyan ay ibinibigay natin do sa ating 6 na beneficiary na mga bata na anak ng mga single parent na binibigyan natin allowance para makapagpatuloy ng pag-aaral. At maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number, itong number dito sa aking likuran. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Yan po yung aking anak na tresurera ko. Tawagan po ninyo yan kung kayo ay, o mag-message kayo kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiary para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Aljon Diting at ni Jobit Francisco. At maraming salamat lalo tigit kay Sir Noli Peace America sa pagpapadala sa ating premier videos. Malaking tulong share sa mga beneficiary natin yung mga pinadadala ninyong tulong. Okay, sa katanungan naman ni Glenn Esperanza. Okay, unang-una, ang titingnan kakaagad ninyo ay kung original ba yung inyong revolver. Hindi ko naman masasabing original o hindi original yan kaya hindi ko na makita. Pero may video na tayo ng paano makilatis yung mga revolver na mga paltik o yung mga backyard na ginawa, yung mga hindi original. Yan, diyan tayo nababas. Sa pagkilatis niya, nagagalit sa atin yung mga gun runner niyan. So yan, kilatisin muna ninyo kasi nga, lalo yung mga tatak na Colt, yan ang pinakamaraming paltik sa atin dahil yan ay napakabinta at kumbaga naging parang hotcake yan sa atin. Yung mga Colt na yan. Kasi pag nakitang Colt, ay original nga naman Colt ba naman. So tingnan muna ninyo kung yan ay original at kung yan ay hindi original ay ang masasabi ko sa inyo ay hindi na reliable yan. Wala na tayong magagawa diyan. Dahil magpapalit ba kayo ng barrel? Paltik naman yan. At saka mahirap ang magpalit ng barrel niya. Baka mas mahal pa yung barrel niya kaysa dun sa At saka hindi basta-basta nagpapalit ng barrel ng revolver. Dahil karamihan niya nakapix. Meron din nakatread. At kung magpalit man kayo ng barrel niyan, kakasya ba yung barrel na ilalagay ninyo dyan? Magkakameron ba ng ganyang modelo? So, wala namang kamodelo yung mga paltik na yan. Maliban doon sa So, alamin muna ninyo kung yan ay original ba. Assume natin na original yan. So, ang unang-una ninyong gagawin dyan, siyempre, ay titingnan kaagad ninyo yung loob ng barrel. Baka naman yan ay pinutok ninyo ng ipinutok ng kasi nangyari din sa amin yan kaya nasabi ko pinutok ninyo na pinutokin ng reload ng mga lead, tapos yung barrel niyan ay ang dami na ng lead deposit o ang dumi-dumi na, di siyempre, mahirapan na lumabas dyan yung lead. Unang-una, linisin ninyo yan. May video na rin tayo kung paano linisin.
kung paano tanggalin yung mga lead deposit dyan. May video na rin tayo. Unang-una yan, number 1. Kasi nga, ang revolver ay meron niya may side blast yan. May side blast kasi nga, ang chamber niyan, ang pinakang chamber niyan ay itong kanyang cylinder. Itong cylinder niya, ang pinakang chamber niyan. Hindi siya nakadugsong sa barrel. So, may gas escape yan dito sa side. Meron niyang gas escape dito sa side. Yun ang isa pa. Pag madumi na yan, siyempre nahihirapan ang itulak ng pressure yung head. So, ang mangyari niyan ay mas marami pang gas escape niyan dito sa side. Yung tinatawag natin na side blast. So, hindi nasusulid yung lakas papunta dun sa barrel. Hindi nasusulid kumbaga nababawasan yung kanyang PSI ng barrel. Na-stuck na dun. Ay kung madumi na nga yan, nangyari din sa amin yan. Sa sobrang dami ng customer, hindi nalinisan yung isang barrel, pinilahan ng customer, walang tigil ng kapuputok, meron ding nangyari na ganyan. Pero original yung sa amin. Kaya alam ko rin na pwedeng mangyari yan kung madumi ang inyong barrel. Kasi yung may mga bala kasi kami na wad cutter. Pakita ko lang ang bala namin. May mga bala kasi kami ng 38 na mga wad cutter, which is lead ito. Lead siya. Ang haba pa naman ng nito, ng kanyang projectile. Itong wad cutter na to. So, napuno ng lead, yung non-lead deposit yung kanyang yun. Meron kaming hindi lumabas na Pero, pagka hindi lumabas, kung ang tinatanong mo yung pagtanggal nun, kung hindi mo matanggal na yan, gamitan mo ng dowel, ang gagamitin mong dowel diyan ay eksakto at hindi mo kasi ang lead, hindi mo kasi sinabi kung may video tayo kung paano magtanggal ng lead nito. Panoorin mo na lang yung kasi baka ang tinatanong mo naman ay kung paano lang magtanggal. Meron naman tayong video kung paano magtanggal ng lead dito. So, hindi na natin yun. Panoorin mo na lang yung video. Panoorin na lang ninyo yung video kung paano magtanggal niyan. Yung mga hindi matanggal dyan. Dahil ang haba ng video na yun, tatagal tayo. So, ang isa pa, kung ang tinatanong mo naman ay yung mga dahilan kung bakit hindi lumalabas, ang isa pa, tingnan ninyo yung gap dito, yung pinakang dugtungan niya dito, kung malaki na ang gap niyan. Pag ang gap niyan ay pumapasok sa pagitan itong talim ng ng talim ng lagari dito, kumakasya, ibig sabihin yan, malaki ang gap niya dito. Yung gap niya dito, malaki. Dapat kasi yan, maliit lang ang gap niyan. Kaya halos papilang ang gap niya dito. Pag ito ay pumapasok dyan sa pagitan na yan, ibig sabihin, itong talim na ito, malaki ng gap niyan. Ibig sabihin yan, malakas ang niyan, gas escape. Malaki ang gas escape. Mas marami ang pressure na lumalabas dito sa side kisa sa pressure dito sa So, magiging mahina na ngayon yung pressure niya dito. Magiging mahina na. Yun ang isa pa. Ano ang remedyo dyan? Bakit nagkaganon? Sa kalumaan na dyan, lumaki na yung ito, kamukha nito, luma na rin ito, lumaki na yung may nagtanong din sa akin sa Messenger. Ito na yung pagkakataon na sasagutin ko. Lumaki na yung kalug niya sa ganyan, yung nagtanong sa Messenger. Wag po kayong magtanong sa Messenger dahil hindi ko kayo masasagot sa Messenger, hindi ko kayo mabibigyan ng tamang kasagutan dyan sa Messenger. Alam nga naman, gawan ko kayo ng video dyan sa Messenger. The private video. Isa lamang kayong ginawan ko ng video. Dito kayo magtanong sa YouTube channel ko, kamukha nito. Para pag ginawan ko ng video, maraming makikinabang. Hindi yung kayo lamang ang gagawan ko ng video. Kaya hindi ako sumasagot sa sa mga Messenger Mantakin mo isa-isa ko kayo gagawa ng video dyan. Private message.
Hindi ko kayo pwedeng sagutin dyan ng private message. Kaya nga ako gumawa ng YouTube channel eh. Para lahat na. So ito na, yung ano, yan, may ganyan. Pag may ganyan yan, malaki na ang, pero kahit yan ay naka-atras na ganyan, hindi mo pa rin mapapasuot yung ano dyan. So ang nangyayari dyan, dahil nga sa kalumaan na, itong surface ng ratchet na ito ay nagagasgas din yan. Nagagasgas sa kaiikot. Nagagasgas yan. So, ang nangyayari, umaatras. Umaatras ito. Nagasgas na itong ano na to. Ito. So, pagka ganyan, na ang problema niyan ay pwede mong paabunuhan. May nagsabi sa akin, abunuhan, ano yun? Tanim. Pwede mong pa-rebuild yan, para yan ay kumapal, pakapalin ito. Hindi man yung Pinay na, pero medyo may hirap yan. Kinakailangan tatanggalin mo itong ratchet na ito o itong ejector na ito. Tatanggalin mo ito. At yung ratchet na yan, ratchet kasi ang tawag dyan, tawag ng iba dyan, bulaklak. Pakakapalin ngayon yan. Pakakapalin. Okay? Para yan ay tumulak paabante. Para mawala yung ganun, no? Ayan, no? Meron na ito. Yan, yung nagtanong sa akin sa Messenger, kalimutan ko ng pangalan, ito na yung pagkakataon mo. Ang mangyayari dyan ay i-rebuild ito, pakakapalin, dadagdagan ito. Ang tawag na dyan ng iba, sa madaling salita, abunuhan. Baka naman pagkamalanin yung halaman yan. Ano yun, halaman. Meron kasi mga pilosopo dyan eh. Okay, pakakapalin itong ratchet na to. Okay, ang magandang pang paano dyan, it's either na pag ginamitan mo ng acetylene yan, sobrang mababaga. Pero dapat tatanggalin mo yan dyan. Huwag mong wiwildingin na nakakabit yan dyan. Masisira yung buong cylinder mo. Tatanggalin mo itong ratchet na to. At mas maganda dyan kung may TIG weld. TIG weld ang magandang pang build up dyan. Ito. Pwede rin ang acetylene dyan. Kaso mo, i-harden mo ulit yan. Ito pa, kakapalin mo yan. Kasi sa kaiikot nga niya, nagagasgas na yung surface nito. Okay, para ito ay, ang purpose niyan, ay para mawala yung kalug na yun. Kasi pag may kalug na ganyan, siyempre, lalaki ang kawang niya dito. Lalaki ang, tinan nyo, kita na yung kawang. Pero dapat yan ay nakaganyan. Okay, nakalapat na ganyan yan, no? Pero kahit yan ay nakatras na ganyan, hindi mo pa rin mapapakasya yung ano niyan. Hindi pa rin kakasya yung talim ng lagari dyan, oh. Hindi pa rin kakasya. Dapat hindi kakasya yan. Pag kumasya na yan dyan, yun na ang dapat. Dapat nang ma-rebuild ito. Dapat nang ma-rebuild ito. Pakapalin ito para umabanting pa ganun. So, ayan, ang isang katanungan, ang kasagutan ko dyan, at sana kung meron pa kayong alam na ganyan, pero kung yan ay sinasabi ko sa inyo, kung yan ay paltik, ay sorry na. Wala na tayong magagawa dyan. Paltik yan eh. Tapos paltik na nga, ang laki pa ng kawang dito. Ang laki pa ng kawang niya dito. Ay so, maano na yan. Kumbaga, magiging wala nang kakwinta-kwintang baril yan. Masabi ko sa inyo, isa naman sa gastusan ninyong gastusan yan, wala na akong magagawa dyan kung yan ay paltik. Pero kung yan ay original, yun ang mga pamaraan na pwede ninyong gawin. Okay, so, ang isa pa dyan, pag ito ay umabante, maaring umiksi naman, hindi naman pumutok, umiksi ang firing pin. Madali na magpalit ng mahaba-habang firing pin. Madali nang palitan ng firing pin. May video rin tayo kung paano, kung kaya mong mag-DIY niyan, i-DIY mo. Okay, so far yun ang aking kasagutan dyan. At kung may kulang pa, at may alam kayo, dagdag ninyo. Hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat. Baka may alam din kayo na hindi ko pa rin alam. Magandang may share natin. Huwag tayo maging madamot. Okay, yung iba naman nagagalit sa akin pag ako'y nagsishare kasi nga, baka nawawalan sila ng customer. O salip na sa kanila ipagawa. Yung iba kasi marunong mag-DIY na, basta malaman nila, ganun lang pala yun. Nagdi-DIY na. Yung iba, yan, nagagalit sa akin. Binabas na tuloy ako.
wala tayong magagawa. Gusto ko lang makatulong sa inyo. Okay, yan talagang purpose ng aking YouTube channel. Dahil matanda na tayo siya natin iiwan yung ating konting alam. Konti na nga, hindi pa natin pamimigay. Wala rin naman magmamana niya, kundi kapwa Pilipino natin. Kaya may nagsasabi sa akin, Sir, may nagre-request, pwede daw English, papahirapan pa ninyo ako mag-English. Okay, pang Pilipino lang talaga ito. Kaya may natutuwa dito sa ating mga kababayan. Shout out sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Sa Amerika. Okay, so yan. At shout out na lang natin yung ating mga community spotlight. Shout out kay Angel. Meron kang 51 engagement. Shout out kay Nueva Prepare. Meron kang 29 engagement. Shout out kay Ragferns. Meron kang 82 engagement. Shout out kay JNF. Meron kang 13 engagement. Shout out kay Christine Lee. Meron kang 57 engagement. Shout out na rin sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan, kahit bagyo, may brown out. Bukas ang ating Papa Burger, 24/7. At halagang 40 pesos. Buy one, take one. At marami pa kayong mga pagkain na ma-order dyan. O shout out na rin kay Gear Pantonyal at kay Joseph ng Taal Toda ng Bulacan. Okay, salamat sa inyo lahat.